Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Meron ba? Oo, natidinig kita. Hindi ko naririnig. Meron ba? Natitingin pa. Boses 8 years old kayo. Hello? Meron po ba? Oo. Meron? Mga 5 years old ka na ngayon. Meron ba? Hindi ko marinig yung sarili ko. Hindi ko marinig yung sarili ko. Meron ba? Hello? Oo. Meron. Natidinig kita. Ayan. Hindi ko marinig yung sarili ko. Ang hina. Teka. Naku, di ka na nakakarinig. Ipagpe-pray over ka namin na sana makarinig ka na. Hello? Mahina talaga ako. Anyways, isang magandang morning. Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Wednesday! Uy, sarap naman. Kapag nakakarinig ka pala, talagang ma-appreciate mo. Totoo yun. Ang ability mo to hear. Hindi, kasi may mga bago po kasi kami mga gamit. Di ba kapag bago, parang feeling mo, hindi mo alam kung paano gagamitin. Parang laging first time, gano'n. Oo. Anyways, pero totoo yan, partner, no? Kapag merong isang bagay na lost sa'yo, parang feeling mo, nawawala yung... nahihirapan ako. Ang lakas ng background music. Ang lakas. Nahihirapan ako. Teka. Gusto ba tanggalin natin ganyan? Pwede ba? Pwede ba? Babaan mo, partner. Ayan, ganyan. Ang lakas ng nakikipaglaban ako sa kanya. Ang lakas ng boses ko, nakikipaglaban pa ako sa background. Hindi mahina na lang talaga pandinig mo. Anyway, take 2. Ayan. Meron po kasi kami mga bagong gamit. Alam mo naman kapag kami mga bagong gamit, hindi medyo may konting kaba. Yan, ang tawag dito nag-a-adjust. Yan, diba? Ang tawag dito virgin pa. Virgin. Di ba bagong meron kang bagong cellphone. Yan, Di ba? Medyo nag-a-adjust tayo. Teka, paano ba dito? Correct. From analog to transition, diba? Anong tawag touchpad? Touchpad. Touchscreen ka na. Touchscreen. Di ba? Nag-a-adjust tayo. Parang napaka-sensitive naman. Sanay tayo sa madiin ng pindutan dati. Diba? Naalala ko isang pindut lang. Ay, sensitive. Correct. Mayaman. Malambot. The aircon. Pang mayaman. Di ba? Samantalang dati, yung pagpindot natin sa cellphone natin na analog ba tawag doon? Basta yung old school. Ay, ako talaga, di ba lahat tayo? Gigil na gigil. Nagkakalyo talaga tayo sa hinlalaki. Lahat tayo nagkakalyo sa thumb, di ba? Kasi ang hirap ng pag-type noon, di ba? Tapos biglang, boom, touchscreen. So, laging ganon. Alam nyo po mga kabisyo in life, laging ganon. The beginning is always the hardest. Yung beginning of moving on, yung beginning ng trabaho, yes. diba? Yung nag-uumpisa kang magsulat, yan, struggle yan lahat. Nag-uumpisa kang matutong magbisikleta, magmotor, mag-drive. Diba? Totoo yun kapag ikaw ay first time na driver, talaga namang yung straight body ka na, ang lapit-lapit mo dun sa manibela, diba? Totoo yan. Tapos basang-basa ang kilikili mo sa sobrang stress. Yung kilikili hanggang bewang. Yung pagkakabasa niya. Yung basa niya hanggang bewang. Hindi lang kilikili, ganun, di ba? Pero nung nasanay ka na, kaya mo na nga mag-text habang nagmamaneho. Uy, iba, hindi yung nakahawak sa manibela eh. Yung mayabang, sa ganun lang. Oo, di ba? Sandal. Nakahalos nakahiga na yung pagkakasandal, di ba? Kasi nga, sa una lang naman talaga mahirap. So, kung lahat po tayo ganyan na eksena, meron kang first time na ginagawa, the beginning of something. Tapos parang feeling mo, ang hirap naman ito, hindi ko to magagawa, parang napaka-stressful. Totoo naman. Pero, totoo yung nakaka-stress, totoo yung feeling mo, hindi mo magagawa, pero tama ka, feeling mo lang yan. Magagawa
mo din yan, masasanay ka din dyan. Totoo. Mata, di ba? Parang nung una tayong nag-DJ, di ba? Parang first time natin pumindot-pindot, first time natin gawin, ang daming mali. Di Yes. ba? Ang daming pero ngayon, kahit nakapikit, kaya na natin gawin. Ganon din yun. Totoo yan. Minsan takot tayo na anong tawag dito, makaharap sa adjustment na tinatawag sa mga challenges. Kasi natatakot tayo, parang to fear of the unknown Correct. Kasi hindi mo pa nga kabisado, kinakapa mo lang ang isang bagay o ang isang sitwasyon o ang isang tao. So meron tayong takot kahit papaano. Pero itong mga takot na ito, yung mga adjustment na na-experience natin every day, it's an opportunity for us to grow. Di ba isipin mo, may bago kang natututunan. Di ba? Kaysa magstay ka dati sa analog na phone, nung na-discover mo, ang ganda naman pala ng touchscreen na phone. Di ba? Sa isang sitwasyon, for example, dati takot na takot ka mag-apply ng trabaho kasi baka hindi mo kakayanin. Pero wag ka nung nandun ka, kaya mo naman pala and nag-excel ka pa. Correct. Di ba? Ano yung mic ko, ang daming sasabi. Sagad na. Sagad na yan. Sagad na. Sagad na. Oo. Pakinggan na, ano na lang talaga, pakinggan nyo na lang maigi yung Ilapit nyo po yung mga tenga nyo ngayon. May hina po talaga pandinig natin pare-pareho ngayong Wednesday. Kayo na po mag-adjust. Kayo na po mag-adjust. Oo. Diba? As you were saying, totoo yan. Lahat ng first time ay mahirap. Pero, diba? Natututo tayo. Natututo naman pala eventually. Yes. You'll get the hang of it. Ito pala yun. Kaya naman pala. Oo. Madali lang naman pala. Sa una lang nakakatakot, pero pag nakabisado mo, madali lang naman pala. True. 'Di ba? Ano yung major adjustment na nangyari sa buhay mo dati? Na parang hindi ko to kaya, talagang baka mahirapan akong gawin ito. Pero wag ka, nakayanan mo naman pala. Yung nung first time ko. Nung una parang Hindi na ganda sa isip ko kanina. Sabi ko ito sasabihin niya. first time na Ito sasagot talaga niya. First time na alin? First time. Di ba? Kunyari, akala mo di mo kakain, iiyak ka pa nga. Sabi mo, tapos, ba't ganun? Di ba? Kasi nasanay na, okay pala. Masaya pala. Siya. Ulitin ko nga. Di ba? Parang arawin ko kaya. Ano po bang iniisip ninyo? Di lahat ng ano man yun, di ba? It applies to all things. It applies to all things. Totoo yan. Ako partner yung maiisip ko dyan na simpleng-simple lang talaga. Yung first time na matuto magbisikleta, di ba nakakaano yan? Nakaka-stress talaga yan. Tsaka yung first time na matuto na mag-drive. Yes. Kaya kanina yun yung yung example ko ng the beginning is always the hardest. Kasi tandang-tanda ko talaga yung unang beses na nagmamaneho talaga ako. Tas may makatabi lang ako, grabe, sigaw ako ng sigaw. Ganyan. O kaya, ang natatandaan ko, partner, mapapasok ako ng sobrang aga para wala akong masyadong kasabay. Oo, wala akong masyadong kasabay sa kalye para wala masyadong kalaban. Yung mga gano'n ng mga adjustment. Yung pala, di ba, eventually, kaya mo na palang makipag-git-gitan kapag rush hour. Di ba? Tsaka yung dating hindi ka sumasalubong, kahit na pwede namang sumalubong, nagiging matapang ka na sa ganun. Totoo. Diba? Kasi nga, sa una lang naman talaga siya mahirap. Correct. Lahat tayo may kanya-kanyang experience, di ba? Ako, ang naalala ko sa pagkakataong ito, yung adjustment ko from living in a rural area, tapos nag-transfer ka sa urban. Yeah. Mahirap yun na parang nasanay ka sa mga puno, nasanay ka sa tahimik na ambiance, di ba? Tapos biglang pagbunta mo dito, ang ingin ng mga sasakyan. Tapos hindi mo alam kung ng mga tao, oo, diba? totoo yun. Tapos hindi mo alam kung paano ka tatawid ng ligtas. Totoo yan, diba? Kasi sa probinsya, konting kembot mo lang, nasa kabilang kali ka na eh. Tsaka ligtas. Kasi mababagal lang ng mga kalabaw, di ba? Kasi ng kalabaw, ewan ko na lang sa'yo. Hindi naman puro kalabaw yun nasa kali. May tricycle din naman. May jeep din. Okay. Pero konti. Unlike dito talagang... Yung sabi natin nung mga time na yun, years ago, ngayon kasi madami ng sasakyan. Pero totoo naman dati kung medyo nandun ka sa rural, super rural part of the province, mga kalabaw talaga. Mabagal talaga. Tsaka mabagal yung oras. Ganun, mabagal lahat ng nangyayari. Unlike dito, talagang sobrang parang ang bilis. Lumabas ka lang na bahay ng alas 7. Di ba? Pag kurap mo lang ng konti, alas 12 na pala. Totoo yan. Di ba? Dito, fast-paced sa urbana, sa lungsod. Diba? So, nung una, parang ano ka doon, nasa-stress ka. Oo, takot na takot akong tumawid ng kalye, tsaka partner. Escalator, di ba, nahihilo ka. Isipin mo, bakit escalator? Pagdating sa taas, may migraine. Sumusuka. Wala kang bonamid. Diba? Uy, totoo yun na yung first time ko talaga sa mall. Hindi ko alam paano ko, step right, step left muna.
uunahin, di ba? Para baka ma-out of balance ka eh. Tapos kapit ako doon sa handrail ng ng escalator kasi nga totoo, para ako matutumba patalikod kasi hindi mo pa alam kung paano babalansehin yung yung sarili mo. At dahil first time ko sumakay ng escalator, nagpa-picture ako, partner. Diba? Ano yung escalator sa Shangri-La? Kasi ang haba-haba nung papunta ng Wax Museum. Tama, dati yun. Pinakamahaba yan eh. Diba? Dati, ako kung meron ng tumalo dyan sa Pilipinas. Pinakamahaba. Kasi talaga yung pinakamahabang escalator. Oo, di ba? From first floor to third floor. Third or fourth. Basta ganun kahaba. So yung mga ganung klase ng adjustment, medyo mahirap siya pero wag ka. Sino mag-aakala yung mas mahabang length of span ng buhay ko, mas spend ko pala sa urban. Oo, at hindi sa probinsya. Tama. Mga ganon kasi nakuha mo na eh. True. And minsan, akala mo yung mahirap na gagawin or akala mong parang hindi mo kaya, it will actually be the game changer. So parang yung sinasabi ni partner na who would have thought na yung probinsyanong nahihilo sa escalator, nagkaka-migraine sa escalator, di ba? Who would have thought na isang araw dito na pala siya titira. Diba? Kung mag-retirement, which is matagal pa, partner, babalik sa probinsya. Pero yung most of your yung years na kayo ay time spent. Oo, time spent. Tsaka yung years na bibong-bibo, malakas. Diba? Masigasig, diba? Spend pala sa Manila. Nag-change yung game. Yes. Game changer. So, ito yung mga signs na nagsasabing kung ano man yung ginagawa mo na parang feeling mo mahirap at gusto mo mag-give up, wag. Sa una lang naman talaga yan mahirap. Sa una lang talaga nakaka-stress. Pero eventually baka mamaya dyan ka pala bubongga. Totoo. Diba? Yan pala yung magiging dahilan kung bakit ka yayaman. At dahil sinabi namin ito, alam na mo na. Sa iyong pagyaman, Buchanan. Buchanan dyan, kuya. Diba? Sa iyong pagyaman, wag mo kaming kalilimutan na minsan ang pag-asenso mo ay diba naging usapan sa tambalan. Diba? Totoo yun, no? Lahat tayo mga kaibigan ay makakaharap ng iba't ibang klase ng adjustment ng stress, maliit o malaki. Pero wag kang matakot dito kasi nga ulitin natin na maaaring oportunidad ito for you to grow. Ito ba diba? dapat yung mic ko? Mic? Hindi kasi sobrang ang lakas mo daw, ang hina ko eh. Ito ba yung mic ni Nicole? Ayan pala. Seryoso ba? Walang nagsabi. Ito yun, yung on. Ito. Ano yung mic ko? Ayan. Akala ko ito. Alayo. Super hinayat mo daw kasi. On air daw. On air. Yan. So inisip ko, baka ito yung mic ko, alayo. Nagalit pa ako. Ano nagsabi sa akin? Ito pala yung mic ko. Ano ba talaga mic ko ito? Hindi, palit daw tayo. Ito talaga yung sa'yo. So ito, nahihiyaan pa ba kayo na biging-bing lang ako sa boses ni partner? Nahihiyaan pa kayo nilagay na yan? ano lakas pa yung gusto nyo? Ang hina ko daw. Tunaw na nga yung tutuloy ko eh. Natutunaw na oh. Salamat, ingat ka. Pagka pa ako, bakit parang may condense? Kanina pastillas yun ha. Mga kanina yun eh. Tinikman ko, masarap naman. Natunaw dahil sa boses mo, lakas-lakas. Tapos nahihinaan pa kayo niyan. Sorry, mahina daw yung audio ko eh. Ako, mahina, sira yung speaker nyo. Mahina, hindi lang kayo sanay. Hindi baka naman na parang mahina ako, nakakalurk. O baka naman talaga humihina na yung boses mo, partner. Ha? Di ba pag umiidad, humihina yung boses? Kasi pag malakas na papagod, baka ma-stress yung lalamunan. Pero hindi sa pandinig ko talaga malakas eh. Hindi, sa audio natin, dito sa headset. Sa'yo malakas, normal. Hindi, medyo mahina din eh. Mahina na talaga yung... Kaya mahina yung pangunawa ko ngayon. Tapos ang dami ko pa nare-receive na message na sobrang hina ng audio ko. Ikaw daw malakas, ako daw mahina. Ba't ganon? Hindi po totoo yan. Si Christopher ang malakas, ako po si maganda. Ay wait, may naisip ako Ano naisip mo? Nakakaloka yung ito pala yung mic ko, ang layo. May naisip ako, share tayo ng mic. Ang hirap. Yan. Hayaan mo na. Ibababa ko yung mic ko. Di parang mahina. Ay, teka, may naisip ulit ako. Ano naisip? Patayin ko yung mic mo.
Para wala lang kayo marinig. Di wala. Tapos ang usapan. Oo. May naisip ako, patayin kaya kita. Anyways, yun na nga. Yun na yung mga bagay-bagay sa buhay-buhay. So, uulitin lang po natin. Kasi nakamono kasi yung speaker nyo. Gawin yung stereo. Kaya nga Sa 18 years sa pagkinig nyo sa amin, mali yung speaker nyo. Sila yung mali isang araw. Ano ba yan? Ang dami nangyayaring kaguluhan. Graviation. Yung dami-daming wire sa harap mo. Oo nga. Yung nakakagulo yung wire. Ang dami-dami po. Hindi ko alam kanina. Uy, kukunti yan. Ito mas marami to. Kasi hindi ko alam kung saan ko sasaksak. Oo kaya. Pagkain ba? Ano nangyayari ngayon? Ano ka ba? Ang nakaka-lurkay pa ha? O diba? Uy, dahan-dahan ba kami mahugot? Kaya nga Ikaw nga itong hila ng hila dyan. May mahila mo ko. Huwag mo hilahin yung mga wire. Uy, hindi inaayos ko nga kasi ang dami niya. Uy, isa dyan nakadikit sa pantik. Baka mahila mo. Anyways. Ang daming wire sa harap mo. Ang dami nangyayari po kasi. Nakaka-lurkay. Kaya nga yung phone ko, kahit gusto ko i-charge, ayoko na i-charge. Dadagdag sa wire. Anyways, kung ano man po yan, kabisyo, that you are going through and you feel like you can't do it, you can do it. Kaya mo yan. Yes. Sa una lang mahirap, and ako partner yung isa sa mga lagi kong sinasabi, huwag mahihiyang magtanong. Favorite ko talagang slogan yan. Huwag mahihiyang magtanong. It's okay to ask for help. Kasi minsan dun sa mga pagkakataon, nagmamaru tayo. Yes. Mamarunong tayo kahit hindi natin alam, dyan pa ikakapahamak po natin. 'Di ba? Isinaksak mo 110 pala. 'Di ba? Tama. Mo, hindi naman pala dapat i-on. Ganon. Yung mga ganyang eksena. Magandang tip yun na mas makakabuti para sa iyo kapag nagtatanong ka sa isang bagay na hindi mo alam. Sa true. Agree ako doon. Huwag tayong matakot minsan kasi natatakot tayo magtanong kasi natatakot tayo mapahiya, 'di ba? Sa itatanong natin. Pero wag ka, mas magiging safe ka sa napakaraming sitwasyon. Mas magiging ligtas ka kapag marunong kang magtanong. So don't be afraid to ask, 'di ba? Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. O siya, sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay ngayon, maraming salamat. Batiin lang natin, Porter, ikaw na ang bumati kasi mahina yung audio ko. Kasi mga nag-aabang ito mula sa Naga City. Ayan. Uy. Ito, Porter, galing ito kay Bea. Ayan. Ito yung kanyang pinapabate. Okay, ito, partner. Okay. Naku, hindi ako nakakabasa. Ano ka ba? Hindi ako marunong magbasa. Ito na kasi para malakas yung pagbati sa kanya, partner. Mga kabisyo at tambalanisa natin sa Naga City. Uy, sina... Mali. Wala. Ayan. Ano pangalan niya? Si Bea. Alam mo, idedemanda ko yung gumawa ng mata mo. Ang lapit-lapit ang cellphone mo mabasa. Hindi ako marunong magbasa. Ang laki-laki na nga ng font nito Ayusin mo. Ano ba yan? English ba yan? Lalo matagal. Ang aking first cousin ay fan mo, Square Foot Graphics Inc. sa Naga City. Laging nakikinig sa'yo si Nerissa Evangelista at ang kanyang asawang si Paul Evangelista. Ay, ang galing, marunong na akong magbasa. Congratulations, nakakabasa ka na. Nakantabay daw sila, so dapat malakas. Kung mahina yung audio ko, dapat malakas. So, shout out po namin kayo. Hi Nerissa. Sa lahat ng mga tambalanista natin dyan sa Naga City, good morning. Mga nakikinig sa atin via Love Radio Naga. Uy, ang lakas ng Love Radio Naga, ha? Super lakas niyan. Yes. Salamat na marami. O siya, mga kabisyo, nahihirapan na po akong sumigaw kasi sabi niyo, ang hina ng audio ko. Pakikinggan lang namin ng mga bagay-bagay. Okay. Salamat sa pagtutok sa amin and sa pagpapatuloy ng ating usapan sa Facebook Live, ang ating Fanscan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Paalala. Sabi sa inyo mahina yung pangunawa ko Take 2. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper!
Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner! Shout out tayo doon sa mga kaibigan nating bored ngayong araw na ito. Bakit kaya? Bakit bored? Siguro pare-parehas, paulit-ulit ang ginagawa or walang ginagawa. Alam mo, kung pare-parehas at paulit-ulit ang ginagawa, pwede ka naman mag-break ng routine eh, 'di ba? Kaya yes. the recess time, the lunch break, the yosi break, the coffee break is as important as yung oras ng pagtatrabaho o pag-aaral. Parehas silang mahalaga kasi kailangan mo talagang to break the monotony. Oo. Yes. Naalala ko lang tuloy nung in-interview natin si Lisa Makuha, partner, no, yung ating prima ballerina. Yes. Hindi ko lang makakalimutan yung isa sa mga sinasabi niya kasi kapag ka nagbaballet ka, 'di ba, parang syempre talon-talon, 'di ba, pointing, ganon. Split-split. Split-split ganon. Mahalaga yung mga steps na yon, yung mga moves na yon, pero mahalaga din yung rest. Yung rest na part, kailangan yung parang mag-first position ka lang lagi. Alam mo yung mga ganon. So, mahalaga yon. So, if you're bored because paulit-ulit yung ginagawa, i-break mo yung routine, katulad na ano ba mga pwedeng gawin. Break some things inside the house, ganun, para magalit yung nanay mo sa'yo, di eksena yan. Exciting yun, no? Ewan ko lang, mag-board ka pa noon, di ba? Basagin mo yung LED TV nyo, di ba? Ihampas mo sa sala, di ba? Okay, ihagis mo sa terrace, o pati kapitbahay nyo, damay-damay na. Paglalabasan sila. Ano nangyayari dun? Ba't parang may gulo sa bahay na yun? O di ba, exciting yun, parang may shooting sa bahay ninyo. Ano ginagawa kapag bored sa buhay? So, naninira ng gamit sa bahay. Oo. So, ibig sabihin, talagang merong mga ways to break the routine. Siyempre, yung mga sinabi namin, siyempre naman, huwag nyo naman pumpatulan, di ba? Pero wag tayong gigil na gigil sa mga pinagsasabi ng mga naming mga jokes, 'di ba? Minsan kahit yung mga post natin na joke lang naman talaga, minsan may magko-comment doon, akala mo siya yung pinapatamaan, gigil na gigil sa comment niya, 'di ba? In the first place, hindi naman natin kilala. Pero gigil si ate. True. Gina G, hindi naman kilala. Grabe issue. So, pero lang, alam mo yon, wag patol sa sinasabi namin. Pero merong ways talaga to break the routine. Kaya nga, minsan, kung work from home ka, di ba, pwedeng bibili ka muna ng ice tubig sa labas. Yung bang mga ganun ba? Para lakad-lakad ka ng konti. Tama, di ba? Tapos habang bumababa ka ng hagdan, papalabas ng bahay ninyo, meron ka pabigat sa kamay, di ba? Yeah. Exciting yun. O di naman kaya partner, pabigat sa paa. So habang naglalakad ka, may parang hila-hila, yung parang sa mga preso nung araw, di ba? Maglagay ka ng tawag doon, barbell. May chain. Chain na may barbell, ganun. O di syempre, ulitin namin, wag mo seseryosohin yung pinagsasabi namin, So sa madaling salita, wala po kaming matino, wala po kaming matino na maibibigay na suggestion on how to break the routine. Kayo na po ang bahala mag-isip. Pero ikaw, pag bored ka, kasi talagang it's all but normal, no, na maka-experience ka talaga ng boredom. Siguro once in a while, 'di ba? Ano ginagawa mo? Paano ka nagbe-break ng how do you break the ice? Rarampa talaga, partner. Rarampa. Oo, rarampa. Ibig sabihin. Saan ka rumarampa? Latag red carpet, tas rampa sa street, ganyan, para eksena, charot. Rarampa sa kahit saan. Sa kahit saan lang, 'di ba? Lalabas ka. Lalabas yun. ako. Maganda 'yun. Minsan lalo na ngayong work from home setup tayong lahat, halos karamihan sa atin. Minsan nagbibigyan namin yung
yung sarili namin ng rason para lumabas. Kaming dalawang mag-asawa, parang bigla namin maiisip, di ba may withdrawing ka kahit wala naman, pwede namang hindi, pwede namang online transfer. Alam mo yung mga ganon. May mga bagay partner na nire-reserve ko kasi para makalabas ako to break the ice or to break the routine. Ginagawa ko yun talaga part. Halimbawa, magbabayad ako ng bills. Pwede na naman lahat gawin yan online, di ba? Pero hindi ko yan gagawin online. Kasi ibig sabihin, kapag actual na pumunta ako dun sa kung saang merchant or saang center, kung saan ako pwede magbayad, it will give me a reason para maligo, para magpalit ng panty at lumabas. Magpabango. Oo, correct. Magsapatos, ganyan. O di naman kaya binibigyan lang ako ng rason para i-break lang yung rutina nandito sa loob ng bahay. Yun yung ginagawa ko. Rarampa ako kahit saan. Pero kung halimbawa weekends, pag weekends partner, kung meron namang pwedeng rampahan na pwedeng isama yung kids, rarampa din ako dun. Alam mo naman, rampadora ako ever since bago pag mag-pandemic. Di syempre, pipigilan ba ako ng pandemic sa pagrampa? Hindi pa rin. Oo naman, nauna ka pa nga kay Dora, gala ng gala diba? Oo naman. Yung di mapakali, tinalo mo pang parang laging may alipong ngayong paasa, sobrang gala siya ng gala. Correct. Yung di mapakali yung talampakan, parang gusto mo laging kinakamot siya. Ganun tipo. Meron ako nunal sa paa partner Sabi nila, di ba kapag may nunal ka daw sa paa, talagang lag ka daw rumarama. Gala. Oo, gala. Sigurado ka bang doon, nunal yun? O baka naman yan, ha? Baka naman... duming tumigas. Duming tumigas, hindi na natanggal. Kinutkut ko tuloy ngayon, partner. Tingnan ko, baka nga naman dumi. Hindi ko lang na-scrub. Rampa kasi ng rampa, tingnan mo, dumi-dumi ng paa mo. Pero maganda yun mga kaibigan. Totoo yun yung paglabas minsan, malaking bagay yun Diba? Kasi ako meron akong kilala, talagang sabi niya, lagi siyang galit. Alam mo, pag nakita mo siya, laging salubog yung kilay niya. Tapos nakakunot yung noon niya. Sabi namin, try mo kayang lumabas. Try mo lang, sabi namin, wag bastan mo yung paligid, bumunta ka sa tindahan, not necessarily magpapakalayo, pupunta ng Boracay o kung saan Batangas o kung saan man. Try mo lang lumabas, di ba? Pumunta ka lang ng palengke, pumunta ka sa tindahan, kung mausap ka ng ibang tao, kahit pa paano mababago yung mindset mo Di ba? May may mabibigyan ng linaw, may ma-appreciate ka sa gagawin mo. At yun yung ginawa niya. Oo nga, Kaya pala ako lagi nakasalubong kasi lagi ko nakikita maduming bahay, lagi ko nakikita mukha ko, di ba? Pag nakikita niya yung mukha niya sa salamin, pumapangat yung araw niya, sumisimangot siya. Sabi ko, try mo tumingin ng ibang tao, makaka-appreciate ka ng ibang nilalang sa mundo. Di ba? Simple lang yun mga kaibigan yung paglabas. Although delikado lumabas, pero hindi naman namin sinasabing yung tipong tumambay ka talaga sa labas. Pamamalengke, 'di ba? Ang laking bagay na nagagawa sa atin na nakakapamili tayo ng gulay, 'di ba? Nakakausap ka ng ibang tao, nakikita mo yung nangyayari sa paligid, kahit papaano nare-refresh tayo. 'Di ba? Nata-divert yung attention natin. Kung malungkot ka ngayon, 'di ba? Yung iba nagdinadaan sa grocery, pumupunta sa parlor, at kahit papaano nababawasan yung burden, nababawasan yung pain. So pwede 'yun, magandang ways to break the ice. In other words, ang daming sinabi, rampa is the key, 'di ba? Rampa. Pero ingat pa rin. Ingat pa rin kasi naman, delikado pa rin lumabas. Correct. Totoo naman. Lalong-lalo na nasa quarantine pa rin, 'di ba? Hindi pa naman i-use up ng bongga yung quarantine. So, ibig sabihin, ingat-ingat pa rin po kasi ako, the virus pag is still there. Yes, ako pag nabobore ako, partner, ako talaga nanununtok ako ng puso ng katabi ko Oo, lalo. O di kaya naman. Buti na lang partner yung mga puso na nakakatabi mo, medyo malalaki yung puso so hindi nila masyadong ramdam. Kaya ingat din. Punching bag. Kaloka. Charot lang yun. Huwag nyo rin papatuloy yung joke lang po yun. Bawal diba? Bawal patol. Ako ginagawa ko para hindi na lang siguro ako makasakit ng iba. Pag bored ako, kagaya kagabi, bored ako, sabi ko, ano gagawin ko kagabi? Sige, babantayan ko na lang yung sarili ko habang natutulog. Maganda, nalibang naman ako. Ang galing, kasi buong gabi kang puyat, kababantay sa sarili mo, di ba? Isipin mo yun, di ba? At least hindi ako na-bore, di ba? Maganda yan. Sige. Pagpatuloy mo lang yung partner. Hindi na boredom ang pag-uusapan natin dito, pero kabaliwan na. Yung next natin pag-uusapan dito, kabaliwan na. Pero kung halimbawa, ikaw naman ay bored dahil wala kang ginagawa or parang may dapat kang gawin hindi mo ginagawa. Alam mo, sa loob ng bahay, daming pwedeng gawin.
ang daming kutkutin sa loob ng bahay. Yung mga, yung cabinet mo na lang na ang tagal mong hindi naayos. Diba? Tapos usong-uso ngayon, partner, yung mga ano tawag doon, yung ayan na naman tayo sa pagiging minimalist eh. Yung nagtatry mag-organize, ayun. Mag-organize sa mga bagay-bagay. So, pwede mong start gawin yon, diba? So, pagsamasamahin mo na. Kung halimbawa, dati sama-sama lahat ng t-shirt, tapos dress, magkakasama, pwede mo silang paghiwalayin, diba? Yung mga ganun, marami na gumagawa ngayon. Kaya nga, usong-usod na ngayon yung mga storage boxes, storage containers, mga iba't ibang kulay ng storage, may mga storage na may mga pangalan, ganyan. Kasi nga, feeling ko palibasa na punta tayo sa loob ng bahay. Nakita natin yung need para mag-organize or nagkaroon tayo ng extra time para mag-organize. Yung mga ganong klase mga eksena. So, yun yung mga pwede mong gawin. And before you know it, tapos na yung araw, gabi na pala, hindi ka pa naligo, kaka-organize mo. Ganun. Nakakalibang din yun, correct, nakakalibang yung mag-rearrange ng bahay, mag-declutter sa bahay. And hindi mo namamalaya, di ba? Nauubos na talaga yung oras mo. Kung minsan nga, kulang pa yung isang araw sa pag-rearrange ng bahay. And to the point na marirealize mo na din na, ay, parang na rin pala ako nag-exercise. Kasi habang nagbubuhat-buhat, nagsusudlong-sudlong ka ng mga aparador, sopa o cabinet nyo sa bahay, pinagpapawisan ka rin eh. Di ba? So kahit pa paano, nakatulong na yun, na-declutter yung bahay, na-arrange yung bahay, and at the same time nakapag-exercise ka pa, 'di ba? Kasi it's a form of exercise. So may maraming paraan para malabanan ng boredom, mga kaibigan. Huwag sayangin yung oras o yung araw na, 'di ba, nabubore ka. Maraming bagay sa mundo na pwede mong gawin na siguradong ma-appreciate mo. Try mo lang. Yes, true, laluto lang halong eklavu. So don't allow that boredom to get into you. Wag mo nga hayaan na yung boredom ay maging dahilan para mairita ka, mayamot at magalit at mag-isip ng kung ano-ano. Kasi 'di ba, ito naniniwala talaga ako, an idle mind is the devil's playground. Lagi ko yan sinasabi. Ang utak na walang ginagawa, ang taong walang ginagawa, nadedemonyo yan eh. Kung ano na naiisip niyan, 'di ba? Kaya mo puro kamanya kanyo pumapasok sa isip ng isa diyan, 'di ba? 'Di ba? You really wala ginagawa eh. Busy. So gagawa talaga ng ways and means. At again, sa loob pa lang ng bahay, maraming kutkutin. Promise. So halimbawa, ikaw naman yung tipong ayoko mag-organize kasi wala naman ako organize. I mean, hindi naman ako yung kailangan ihilera lahat ng itim, lahat ng blue, mga gano'n. Yung mga iba kasi ginagawa nila yun eh, parang color coordination. Ganyan. Ako pangarap ko yung gawin partner sa mga damit. Hindi ko siya nagagawa eh. Kasi tinitingnan ko pa lang yung mga damit ko, napapagod na ako, na parang, oh my God, hindi ko to kaya. Pero kung halimbawa partner, halo-halo yung damit ko, ano nilang mahugot. Halo-halo kasi may dress na mahaba, dress na maiksi, gano'n. Lagi kong tinatry i-organize kung sino yung mga mahahaba, pero hindi, sumasama pa rin yung maiksi sa mga mahaba, mga gano'n. Pero kung halimbawa ikaw, nag-iisip ka talaga ng something to do, yun yung mga pwede mong gawin eh. Yung magpaka-OC ka sa mga ganyan, paka-ok-ok ka, para talagang maliit sa malaki, 'di ba? O kaya lahat ng blue magkakasama, lahat ng yellow magkakasama. Pero kung halimbawa, ikaw naman, wala ka naman masyadong maraming gamit na i-organize, 'di ba? Hindi mo issue kasi wala ka naman masyadong, hindi full yung mga cabinet. Ang pwede mo naman gawin ay mag-let go. Halimbawa, yung anak mo malalaki na. Yung isa, kunyari. Let them go. Hindi. Teka, clarify ko. hindi naman sa ganon, 'di ba? Pero halimbawa yung mga anak mo malalaki na. Yung mga damit nila nung mga maliliit sila, meron pa yung mga natitira-tira eh. 'Di ba, na nandyan sa loob ng cabinet na, alam mo yun, pwede mo nang i-let go. Before you know it, meron ka pang empty space. May biglang, lumuwag kasi yung pala, yung mga damit na pinagkatago-tago ko, yung mga ganyan, kasi may mga ganyan tayong mga Pilipino, itatago ko muna tong damit na to, sinuot to ng panganay ko, kasi pag nagkaanak ulit ako ng babae, susuotin niya ulit, mga ganun. Paano kung hindi ka na ulit magkaanak? O kung magkaanak ka, sunod-sunod, lalaki lahat. O so, paano na yung mga itinago-tago mo, mga ganun? Totoo yan. Alam nyo, sa bahay pa lang, hindi tayo mawawala ng gagawin eh. True. Hindi tayo mauubusan kasi
basta alam kong hindi nauubos ang mga gawain sa bahay kasi nagluluto ka. Pagkatapos magluto, maghuhugas ka. Siyempre mamaya, mag-iisip ka na naman ng panghapunan, so magluluto ka ulit. Di ba? Proseso po ito eh. Magmamalengke, mag-iisip, magluluto, maghuhugas ng plato, di ba, dudungaw muna para ng bintana para magpababa ng kinain, tapos manonood ng TV, tapos kakausapin yung family members, then magpe-prepare for bed, mga ganun tipo. Hindi siya nauubos sa madaling salita sa bahay pa lang. So, wag mong isipin na na wala kang gagawin. Marami yan. Hindi mo lang sinisimulang gawin. Correct. So, ang mahalaga talaga, just do it. Yung mga kaya tayo nabubore kasi iniisip natin, wala tayong gagawin, pero sa totoo lang, daming gagawin. Ang dami. Oh. And you just gotta do it. Sobrang dami talagang gagawin. Ay nako, swerte mo nga may gagawin kay mas mahirap yung mga napapagod dahil wala silang ginagawa. Tama. At sa panahon ngayon, kailangan dumiskarte ng doble kasi iba yung panahon ngayon, 'di ba? Tama. At habang nagdidiskarte ka ng doble, kung magagawa mo mag-ipon, gawin mo rin kasi yan din itinuro sa atin ngayong panahon ng pandemic, yung panahon ng pag-iipon. Tama. Okay, o di ba, daming pag-iisipin pa lang natin, ang dami na kaagad, di ba? Tama. Ewan ko lang, pag ginawa mo lang yan, kung hindi ka mapagod. Correct. Diba? Kakaisip pa lang, 'di ba, ng mga kailangan pala mag-ipon, kailangan pala ganito. Ang daming tatakbo sa isip mo niyan. Wala nang space for boredom. Okidoki. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi, partner! Shout out tayo doon sa mga kaibigan nating bored na bored ngayong araw na ito. Bakit kaya? Bakit bored? Siguro pare-parehas, paulit-ulit ang ginagawa or walang ginagawa. Alam mo, kung pare-parehas at paulit-ulit ang ginagawa, pwede ka naman mag-break ng routine eh, 'di ba? Kaya the recess time, the lunch break, the yosi break, the coffee break is as important as yung oras ng pagtatrabaho o pag-aaral. Parehas silang mahalaga kasi kailangan mo talagang to break the monotony. Oo. Yes. Naalala ko lang tuloy nung in-interview natin si Lisa Makuha, partner, no, yung ating prima ballerina. Hindi ko lang makakalimutan yung isa sa mga sinasabi niya kasi kapag ka nagbaballet ka, 'di ba, parang syempre talon-talon, 'di ba, pointing, ganon. Split-split. Split-split ganon. Mahalaga yung mga steps na yon, yung mga moves na yon, pero mahalaga din yung rest. Yung rest na part, kailangan yung parang mag-first position ka lang lagi. Alam mo yung mga ganon. So, mahalaga yon. So, if you're bored because paulit-ulit yung ginagawa, i-break mo yung routine, katulad na ano ba mga pwedeng gawin. Break some things inside the house, ganun, para magalit yung nanay mo sa'yo, di eksena yan. Exciting yun, no? Ewan ko lang, mag-board ka pa nun, di ba? Basagin mo yung LED TV nyo, di ba? Ihampas mo sa sala, di ba? Okay, ihagis mo sa terrace, o pati kapitbahay nyo, damay-damay na. Paglalabasan sila. Ano nangyayari dun? Ba't parang may gulo sa bahay na yun? O di ba, exciting yun, parang may shooting sa bahay ninyo. True. Diba ginagawa kapag bored sa buhay? So, naninira ng gamit sa bahay. Oo. So, ibig sabihin, talagang merong mga ways to break the routine. Siyempre yung mga sinabi namin, siyempre naman, huwag nyo naman pumpatulan, di ba?
Pero wag tayong gigil na gigil sa mga pinagsasabi ng mga naming mga jokes, 'di ba? Minsan kahit yung mga post natin na joke lang naman talaga, minsan may magko-comment doon, akala mo siya yung pinapatamaan, gigil na gigil sa comment niya, 'di ba? In the first place, hindi naman natin kilala. Pero gigil si ate. True. Gina G, hindi naman kilala. Grabe issue. So, pero lang, alam mo yon, wag patol sa sinasabi namin. Pero merong ways talaga to break the routine. Kaya nga, minsan, kung work from home ka, di ba, pwedeng bibili ka muna ng ice tubig sa labas. Yung bang mga ganun ba? Para tama, lakad-lakad ka ng konti. Tama, di ba? Tapos habang bumababa ka ng hagdan, papalabas ng bahay ninyo, meron kang pabigat sa kamay, di ba? Yeah. Exciting yun. O di naman kaya partner pabigat sa paa. So habang naglalakad ka, may parang hila-hila, yung parang sa mga preso nung araw, di ba? Maglagay ka ng tawag doon, barbell. May chain. Chain na may barbell, ganun. O di syempre ulitin namin, wag mo seseryosohin yung pinagsasabi namin, So sa madaling salita, wala po kaming matino, wala po kaming matino na maibibigay na suggestion on how to break the routine. Kayo na po ang bahala mag-isip. Pero ikaw, pag bored ka, kasi talagang it's all but normal, na maka-experience ka talaga ng boredom. Siguro once in a while, 'di ba? Ano ginagawa mo? Paano ka nagbe-break ng how do you break the ice? Rarampa talaga, partner. Rarampa. Oo, rarampa. Ibig sabihin. Saan ka rumarampa? Latag red carpet, tas rampa sa street, ganyan, para eksena, charot. Rarampa sa kahit saan. Sa kahit saan lang, di ba? Lalabas ka. Lalabas yun. ako. Maganda yun. Minsan, lalo na ngayong work from home setup tayong lahat, halos karamihan sa atin. Minsan nagbibigyan namin yung sarili namin ng rason para lumabas. Kaming dalawang mag-asawa, parang bigla namin maiisip, di ba may withdrawing ka kahit wala naman, pwede namang hindi, pwede namang online transfer. Alam mo yung mga ganon. May mga bagay partner na nare-reserve ko kasi para makalabas ako to break the ice or to break the routine. Ginagawa ko yun talaga partner. Halimbawa, magbabayad ako ng bills. Pwede na naman lahat gawin yan online, di ba? Pero hindi ko yan gagawin online. Kasi ibig sabihin, kapag actual na pumunta ako dun sa kung saang merchant or sa center kung saan ako pwede magbayad, it will give me a reason para maligo, para magpalit ng panty at lumabas. Magpabango. Oo, correct. Magsapatos, ganyan. O di naman kaya binibigyan lang ako ng rason para i-break lang yung rutina nandito sa loob ng bahay. Yun yung ginagawa ko. Rarampa ako kahit saan. Pero kung halimbawa weekends, pag weekends partner, kung meron namang pwedeng rampahan na pwedeng isama yung kids, rarampa din ako dun. Alam mo naman, rampadora ako ever since bago pag mag-pandemic. Di syempre, pipigilan ba ako ng pandemic sa pagrampa? Hindi pa rin. Oo naman, nauna ka pa nga kay Dora, gala ng gala diba? Oo naman. Yung di mapakali, tinalo mo pang parang laging may alipong ngayong paasa, sobrang gala siya ng gala. Correct. Hindi mapakali yung talampakan, parang gusto mo laging kinakamot siya. Ganun tipo. Meron ako nunal sa paa, partner Sabi nila, di ba kapag may nunal ka daw sa paa, talagang lag ka daw rumarama. Gala. Oo, gala. Sigurado ka bang doon, nunal yun? O baka naman yan, ha? Baka naman... duming tumigas. Duming tumigas, hindi na natanggal. Kinutkot ko tuloy ngayon, partner. Tingnan ko, baka nga naman dumi. Hindi ko lang na-scrub. Rampa kasi ng rampa, tingnan mo, dumi-dumi ng paa mo. Pero maganda yun mga kaibigan. Totoo yun yung paglabas minsan, malaking bagay yun Diba kasi ako meron akong kakilala, talagang sabi niya, lagi siyang galit. Alam mo pag nakita mo siya, laging salubog yung kilay niya. Tapos nakakunot yung noo niya. Sabi namin, try mo kayang lumabas. Try mo lang, sabi namin, wag bastan mo yung paligid, bumunta ka sa tindahan, not necessarily magpapakalayo, pupunta ng Boracay o kung saan Batangas o kung saan man. Try mo lang lumabas, di ba? Pumunta ka lang ng palengke, pumunta ka sa tindahan, kung mausap ka ng ibang tao, kahit pa paano mababago yung mindset mo Di ba? May may mabibigyan ng linaw, may ma-appreciate ka sa gagawin mo. At yun yung ginawa niya. Oo nga, Kaya pala ako lagi nakasalubong kasi lagi ko nakikita maduming bahay, lagi ko nakikita mukha ko, di ba? Pag nakikita niya yung mukha niya sa salamin, pumapangat yung araw niya, sumisimangot siya. Sabi ko, try mo tumingin ng ibang tao, makaka-appreciate ka ng ibang nilalang sa mundo. Di ba? Simple lang yung mga kaibigan yung paglabas,
although delikado lumabas, pero hindi naman namin sinasabing yung tipong tumambay ka talaga sa labas. Ano pamamalengke, 'di ba? Ang laking bagay na nagagawa sa atin na nakakapamili tayo ng gulay, 'di ba? Nakakausap ka ng ibang tao, nakikita mo 'yung nangyayari sa paligid. Kahit papaano nare-refresh tayo, 'di ba? Nata-divert yung attention natin. Kung malungkot ka ngayon, 'di ba? Yung iba nagdinadaan sa grocery, pumupunta sa parlor. At kahit papaano, nababawasan yung burden, nababawasan yung pain. So pwede 'yun, magandang ways to break the ice. In other words, ang daming sinabi, rampa is the key, 'di ba? Rampa. Pero ingat pa rin. Ingat pa rin kasi naman, delikado syempre. pa rin lumabas. Correct. Totoo Yes, naman. Lalong-lalo na nasa quarantine pa rin, 'di ba? Hindi pa naman i-ease up ng bongga yung quarantine. So, ibig sabihin, ingat-ingat pa rin po kasi correct. Ako, the virus is still there. Yes, ako pag nabobore ako, partner, ako talaga nanununtok ako ng puso ng katabi ko eh. Oo, lalo. O di kaya naman. Buti na lang, partner, yung mga puso na nakakatabi mo, medyo malalaki yung puso na, so hindi nila masyadong ramdam. Oo. Kaya ingat din. Punching bag. Kaloka. Charot lang yun. Huwag nyo rin papatuloy yung joke lang po yun. Wag. Bawal diba? patol. Ako ginagawa ko para hindi na lang siguro ako makasakit ng iba. Pag bored ako, kagaya kagabi, bored ako, sabi ko, ano gagawin ko kagabi? Sige, babantayan ko na lang yung sarili ko habang natutulog. Maganda, nalibang naman ako. Oo. Ang galing, kasi buong gabi kang puyat, kababantay sa sarili mo, di ba? Oo, isipin mo yun. Di ba? At least hindi ako na-bore. Di ba? Maganda yan. Sige. Pagpatuloy mo lang yung partner. Hindi na boredom ang pag-uusapan natin dito, pero kabaliwan na. Yung next natin pag-uusapan dito, kabaliwan na. Pero kung halimbawa, ikaw naman ay bored dahil wala kang ginagawa or parang may dapat kang gawin hindi mo ginagawa. Alam mo, sa loob ng bahay, ang daming pwedeng gawin. Ang daming kutkutin sa loob ng bahay. Yung mga, yung cabinet mo na lang na ang tagal mong hindi naayos. Diba? Tapos usong-uso ngayon, partner, yung mga ano tawag doon, ayan na naman tayo sa pagiging minimalist eh. Yung nagtatry mag-organize, ayun. Mag-organize sa mga bagay-bagay. So, pwede mong start gawin yon, diba? So, pagsamasamahin mo na. Kung halimbawa, dati sama-sama lahat ng t-shirt, tapos dress, magkakasama, pwede mo silang paghiwalayin, diba? Yung mga ganun, marami na gumagawa ngayon. Kaya nga, usong-usod na ngayon yung mga storage boxes, storage containers, mga iba't ibang kulay ng storage, may mga storage na may mga pangalan, ganyan. Kasi nga, feeling ko palibasa na punta tayo sa loob ng bahay. Nakita natin yung need para mag-organize or nagkaroon tayo ng extra time para mag-organize. Yung mga ganong klase mga eksena. So, yun yung mga pwede mong gawin. And before you know it, tapos na yung araw, gabi na pala, hindi ka pa naligo, kaka-organize mo. Ganun. Nakakalibang din yun, correct, nakakalibang yung mag-rearrange ng bahay, mag-declutter sa bahay. And hindi mo namamalaya, di ba? Nauubos na talaga yung oras mo. Kung minsan nga, kulang pa yung isang araw sa pag-rearrange ng bahay. And to the point na marirealize mo na din na, ay, para na rin pala ako nag-exercise. Kasi habang nagbubuhat-buhat, nagsusudlong-sudlong ka ng mga aparador, sopa o cabinet nyo sa bahay, pinagpapawisan ka rin eh. Di ba? So, kahit pa paano, nakatulong na yun, na-declutter yung bahay, na-arrange yung bahay, and at the same time nakapag-exercise ka pa, 'di ba? Kasi it's a form of exercise. So may maraming paraan para malabanan ng boredom, mga kaibigan. Huwag sayangin yung oras o yung araw na, 'di ba, nabobore ka. Maraming bagay sa mundo na pwede mong gawin na siguradong ma-appreciate mo. Try mo lang. Yes, true, laluto lang halong eklavu. So don't allow that boredom to get into you. Wag mo nga hayaan na yung boredom ay maging dahilan para mairita ka, mayamot at magalit at mag-isip ng kung ano-ano. Kasi 'di ba, ito naniniwala talaga ako, an idle mind is the devil's playground. Lagi ko yan sinasabi. Ang utak na walang ginagawa, ang taong walang ginagawa, nadedemonyo yan eh. Kung ano na naiisip niyan, 'di ba? Oo, tingnan mo, puro kamanya kanyo pumapasok sa isip ng isa diyan, 'di ba? 'Di ba? You really walang ginagawa eh. Busy. Oo. So, gagawa talaga ng ways and means. At again, sa loob pa lang ng bahay, maraming kutkutin. Promise. So, halimbawa, ikaw naman yung tipong ayoko mag-organize kasi wala naman ako organize. I mean, hindi naman ako yung kailangan
ihilera lahat ng itim, lahat ng blue, mga ganon. Yung mga iba kasi ginagawa nila yun parang color coordination. Ganyan. Ako pangarap ko yung gawin partner sa mga damit. Hindi ko siya nagagawa Kasi tinitingnan ko pa lang yung mga damit ko, napapagod na ako, na parang, oh my God, hindi ko to kaya. Pero kung halimbawa partner, halo-halo yung damit mo, ano nilang mahugot. Halo-halo kasi may dress na mahaba, dress na maiksi, ganun. Lagi kong tinatry i-organize kung sino yung mga mahahaba, pero hindi, sumasama pa rin yung maiksi sa mga mahaba, mga ganun. Pero kung halimbawa ikaw, nag-iisip ka talaga ng something to do, yun yung mga pwede mong gawin Yung magpaka-OC ka sa mga ganyan, paka-ok-ok ka, para talagang maliit sa malaki, 'di ba? O kaya lahat ng blue magkakasama, lahat ng yellow magkakasama. Pero kung halimbawa, ikaw naman, wala ka naman masyadong maraming gamit na i-organize, 'di ba? Hindi mo issue kasi wala ka naman masyadong hindi full yung mga cabinet. Ang pwede mo naman gawin ay mag-let go. Halimbawa, yung anak mo malalaki na. Yung isa, kunyari. Let them go. Hindi. Teka, i-clarify ko. hindi naman sa ganon, 'di ba? Pero halimbawa yung mga anak mo malalaki na. Yung mga damit nila nung mga maliliit sila, meron pa yung mga natitira-tira 'di ba, na nandyan sa loob ng cabinet na, alam mo yun, pwede mo nang i-let go. Before you know it, meron ka pang empty space. May biglang, lumuwag kasi yung pala, yung mga damit na pinagkatago-tago ko, yung mga ganyan, kasi may mga ganyan tayong mga Pilipino. Itatago ko muna tong damit na to, sinuot to ng panganay ko, kasi pag nagkaanak ulit ako ng babae, susuotin niya ulit, mga ganun. Paano kung hindi ka na ulit magkaanak? O kung magkaanak ka, sunod-sunod, lalaki lahat. O so, paano na yung mga itinago-tago mo, mga ganun? Totoo yan. Alam nyo, sa bahay pa lang, hindi tayo mawawalan ng gagawin True. Hindi tayo mauubusan kasi basta alam kong hindi nauubos ang mga gawain sa bahay kasi nagluluto ka. Pagkatapos magluto, maghuhugas ka. Siyempre mamaya, mag-iisip ka na naman ng panghapunan, so magluluto ka ulit. Di ba? Proseso po ito magmamalengke, mag-iisip, magluluto, maghuhugas ng plato, di ba, dudungaw muna para ng bintana para magpababa ng kinain, tapos manonood ng TV, tapos kakausapin yung family members, then magpe-prepare for bed, mga ganun tipo. Hindi siya nauubos sa madaling salita sa bahay pa lang. So, wag mong isipin na na wala kang gagawin. Marami yan. Hindi mo lang sinisimulang gawin. Correct. So, ang mahalaga talaga, just do it. Yung mga kaya tayo nabubore kasi iniisip natin, wala tayong gagawin. Pero sa totoo, ang daming gagawin. Ang dami. Oh. And you just gotta do it. Sobrang dami talagang gagawin. Ay nako, swerte mo nga may gagawin ka Mas mahirap yung mga napapagod dahil wala silang ginagawa. Tama. At sa panahon ngayon, kailangan dumiskarte ng doble kasi iba yung panahon ngayon, 'di ba? Tama. At habang nagdidiskarte ka ng doble, kung magagawa mo mag-ipon, gawin mo rin kasi yan din itunuro sa atin ngayong panahon ng pandemic, yung panahon ng pag-iipon. Tama. O di ba, daming pag-iisipin pa lang natin, ang dami na kaagad, di ba? Tama. Ewan ko lang, pag ginawa mo lang yan, kung hindi ka mapagod. Correct. Diba? Kakaisip pa lang, 'di ba, ng mga kailangan pala mag-ipon, kailangan pala ganito. Ang daming tatakbo sa isip mo niyan. Wala nang space for boredom. Okidoki. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Juper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Juper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi, partner. Mukhang maganda talaga ang gising mo ngayon, Anong meron? Kailangan talagang
maintain ng positive outlook. Ganyan naman, di ba, pag first week of the year, tapos pagkatas Yan, ng next week, tamad na ulit. Yan. Tama. Kailangan magpakitang gilas, di ba? Oo, Kailangan sumabay syempre. sa nakararami. Oo. Na lahat talaga naglista, nagsulat ng kanilang mga New Year's resolution. Yes, di ba? Pero asahan natin, first week lang yan. Di ba? Buti nga kung maitawid pa yung first week nakakaloka. Anyways, good morning po sa inyong lahat at maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa tambalan at kayo po ay mataas din ang energy, masayang masaya kasi back to work. O diba, yan ang tamang perspective, Kabisyo, na dapat maging masaya kasi back to work and back to school. Tama. Bakit kailangan Correct. tingnan mo sa aspetong yan? Maswerte ka kasi may trabaho ka. Tandaan, Yes. itong pandemic and even before, kahit hindi pa nagkaroon ng COVID, 'di ba? May mga ibang walang trabaho. The fact na meron Correct, kang trabaho, the fact na may pinagkakaabalahan ka at meron kang negosyo o empleyado ka o kung ano man, basta meron kang pinagkukuhanan ng pera, ng income, 'di ba? Is a Yes. blessing. So, yun Totoo talaga yan. yung lagi natin titingnan na perspektibo. May mga taong walang trabaho, may mga taong gustong magtrabaho pero hindi makapagtrabaho kasi walang opportunity. Tama. O kaya hindi walang madali. kapasidad. Walang Oo, kapasidad. kasi- Totoo. Oo, kasi merong 'di ba, merong kondisyon ang Correct, kalusugan katawan. o Tama. pangangatawan, 'di ba? Totoo 'yun, magandang start to mga kaibigan para sa atin na i-condition po natin yung isip natin, yung sarili natin, yung katawan natin, 'di ba? Na tingnan yung positibong nangyayari sa paligid natin at sa ating bahay, sa ating sarili, 'di ba? Kaya naman 'yun kung titingnan talaga natin, marami din namang mga magagandang nangyari nitong mga nakaraang buwan at ipagpatuloy natin yun kung nakitaan natin, di ba? Obviously, of course, maraming hindi rin magandang nangyari. Pero kung titingnan din natin, isa-isahin natin, marami din naman nangyaring maganda noong nakaraang taon. So sana ipagpatuloy lang natin sa pagtawid ng 2021. Correct. Di ba? Ikaw, partner, kung may pagpapasalamat ka ngayong sa pagkakataong ito, ano ito? Magbigay ka ng 3. Ay, hindi, baguhin ko na lang. 30 na lang. Para marami-rami. Nakakaloka yung 30. Yung 3 nga lang, parang napalunok na ako, mag-iisip. Ang aga-aga ng pag-iisip, ha? Nakakalurkay ka. Ano ang mga kung meron. mga dapat ipagpasalamat. And this is an exercise Oo. not just for me, ha? Yes. Kabisyo, pwede Yes, ka rin, yes. at this point, pwede ka makisali sa pag-enumerate o sa pagbabanggit kung ano yung mga dapat na ipagpasalamat, 'di ba? So Yes, syempre unahin na tama. natin katulad ng binanggit natin kanina, partner. We thank the Lord for our jobs. Yan. Magpasalamat tayo dahil meron tayong trabaho kasi may ibang mga taong walang trabaho. Nawalan ng trabaho. Yun nga, uulitin pa ba natin na gusto magtrabaho pero walang kapasidad, yung ganon. Tama, tama. Even with this pandemic, partner, parang iniisip ko, mag-full circle na yung lockdown. Yung mag-full circle na yung isang buong taon na Mag-feels nag-declare. clear na siya, parang Oo, correct. Mag-ano na siya, mag-1 year. Yan, mag-anniversary mag-1 year na siya. Oo, mag-anniv Yes, na yung yes. kasi alam mo, kapag ka naumpisa na tong linggong to, partner, dire-diretso before we all know it, March na ulit diba? At yun yung umpisa ng quarantine period. So, mag-full circle na talaga. So, siguro, isang dapat na naisip kong ipagpasalamat is yung quality time spent with the family. Diba? Yun yung bagay na lagi natin, lalong-lalo na for working people, yung mga working parents, yan yung laging iniisip natin na mangyari, na laging magkaroon ng oras, 'di ba? Hindi ba't reklamo naman nagtatrabaho? Sino ang unang nakakita ng unang paglakad, unang 'di ba? Unang pagsasalita. Unang pagsasalita, 'di ba? Yung mga ganun. Hindi ikaw kasi nagtatrabaho ka, wala ka, nasa opisina ka ng mga tao. Oras na 'yun, nasa field ka, 'di ba? Yung mga ganun. So, it has given itong panahon ng pandemic na ito, has really given us the value of
time for the family. Kasi yun yung bagay na nagkakandawala-wala na talaga. Yun yung sa totoo lang. Tama. Tapos, Yun yung hinahanap-hanap natin nun di ba? True. Naku, gusto kong kailan kaya ako magkakaroon ng time sa anak ko, sa asawa ko, pareho kami sobrang busy. Tapos pag weekend, minsan kailangan pang mag-report sa work. O ito, talagang all throughout the week, pwede ka na mag-spend ng quality time with your husband, your wife, and your kids. So binigay yung pagkakataong ito. So that's one thing to be grateful for. Diba? At madami pa pong ibang mga bagay. Actually, kung ngayon iisipin mo, tsaka yung buhay ka, nagsusurvive ka. And yung mga mahal mo sa buhay ay buhay din, nahahawakan mo sila, nakakatawa ka kasama sa kanila, kasama mo sila sa pagkain, sabay-sabay kayong nag-iinit ng malambot na adobo, kaiinit sa kanya ng ilang beses. Sabay-sabay nyo tinitira ito. Pagod na pagod na yung adobo nyo araw. Sabi ng adobo, ayan na naman, iinit na naman ako. Correct. Tapos di na naman ako mauubos. Tama. Ilang beses ako ipapasok sa microwave, buta na loob, diba? Ilang beses ako ilalagay sa kalan para initin, ganyan. Pero yung bang mga gano'n na sabay-sabay ninyo siyang ma-enjoy, yung value na gano'n. Kasi yun nga may mga ibang tao din na hindi na nila kasama yung mga mahal nila sa buhay. Mahirap talaga mag-dwell sa death and mahirap mag-dwell din sa mga ganong klaseng mga pangyayari. Pero yun yung talagang totoo. Hindi lahat ng mga mahal natin sa buhay ay kasama at kapiling pa natin. 'Di ba? At maswerte ka kung lahat sila, yung mga mahal mo sa buhay, ay kapiling mo pa rin at nakakasamang kumakain ng halos durog na adobo kaiinit. Diba? Yung tuyo na yung adobo nyo. Correct. Tapos nilalagay mo na lang ng toyo at saka tubig para magkasabaw ulit. Natatawa tayo kasi gawain natin to. Correct. Saka yung menudo partner na yun nga, ang lambot-lambot na niya, kaiinit sa kanya. Yun, di ba? At least, sabay-sabay niyo siyang tinitira ngayon. Naalala ko lang tuloy yung pag-init-init na pagkain na yun. May sinend sa group chat namin, yung Papampam family. Si Jojo, yung isa sa mga tambalanisa na nandun. May sinend siya na parang picture ng wala nang init-init, gutom na ako. Tapos, kita-kita mo yung hardinera, partner. Hardinera, di ba? Yung may yelo-yelo pa siya, partner. Tapos buong buo pa siya. Tapos nakalagay siya sa tabi ng kanin. Wala nang init-init, gutom na ako. Pero kita-kita mo may mga chunks, may yellow pa talaga, very icy pa siya. galing talaga ng refrigerator. Alam mo, matigas pa. Alam mo yung ganun ba? Init-init. Sabi mo, sa bagay, matutunaw din naman yun kung mainit yung kanin mo. Sa bagay. Diretsahan na. Sayang nga naman yung oras kung gutom ka na, patatagalin mo pa ba? Kaya nga, di ba? Doon na tayo sa doon din naman pupunta yun. Oo. At kapag lumabas, pare-parehas din naman. Di ba? Pero ibig sabihin, totoo. At katulad ng itananong mo, partner, talagang maraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. At siguro din yung taon na ito, dahil syempre ito yung mga reflection kapag start of the year. Again, ulitin namin, next week, diba? Balik na naman tayo sa pagiging balasubas. Oo. Balik na naman tayo sa dating vision ng katamaran, di ba? Dating gawin. Kailan tayo bibo. Oo. O ngayon, bait-baitan, ganyan, di ba? Pero yun, siguro yung dapat nating gawin na this year, maging mas appreciative, mas maging grateful, kasi yun naman yung mga itinuro sa atin, di ba? Tapos siguro yung ano ba yung mga itinuro sa atin nung nakaraang taon, wag masyadong magastos, may mga bagay na hindi mo naman kailangan. Wag mo munang, alam mo yun, lalong-lalo na kung halimbawa iutang mo para magkaroon ng bagay na yan. Tapos, in the end, hindi mo naman pala, alam mo, it's just one of those things. Let's say, kunyari, cellphone. 'Di ba? Inutang mo pa, loan kineme ka pa, yung mga ganon. 'Di ba? Para sa modelong cellphone. It's okay. Actually, okay naman din talaga yun. Deserve naman din talaga natin. At yun na din naman ang mundo ngayon. 'Di ba? Na mundo ng mga cellphone. Pero kung, if it meant, kabisyo na hindi ka na halos makakain o di naman kaya buwan-buwan nasistress ka kasi kailangan mo magbayad, or if it meant na nasistress ka kasi tawag yung naniningil, hindi ka makabayad kasi nawalan ka ng trabaho ng pandemic, 'di ba? So yun yung mga bagay na natutunan natin, ay wag na pala na tayo masyadong magastos sa mga bagay, lalong-lalo na kung meron naman tayo nito, halimbawa pa partner sapatos. Ako, iyan yung bagay, partner, na parang yan yung ano mo Oo, pero kabibili ko lang last week, no? Pero
Guilty pleasures, di Oo, ba? diba? Guilty Tama ba? pleasure. Yes, correct. yes. Pero Oo. siguro this year, baka iwasan ko na din talaga siya. Pero last December, may binili pa akong 3 eh. Gusto ko May pahabol. Promise next month, umpisa ko na. Pero teka, hahabol muna ako. Bibili na ako ngayon. Hindi, di ba? Yung mga ganun. Tapos minsan, iniisip kasi natin dahil mura lang siya o kaya deserve mo naman. Totoo naman deserve mo. Kaya lang kapag halimbawa extra siya, totoo palang in the end, hindi mo siya lahat madadala. Diba? Tignan mo naman. Correct. Agree. Sa sobrang, hindi lang ako ito madaming ganitong kwento. Ilang beses na po kayo na-try doon ng mga sapatos po ninyong hindi nyo na nagamit ng matagal na panahon. Diba? Lumutong, naging crispy. Diba? Ayan na naman tayo sa Kumbaga matagal na naka-display matagal na nakatago correct, di ba? Diba? Yung gano'n. Tapos, trinaydor ka, nung finally ginamit mo, naghiwalay yung swelas, diba? Yung mga gano'n ba? Kasi, extra nga siya Yung bang mga gano'n. Pero again, ulitin namin itong mga guilty pleasures na ito, itong mga bagay na meron ka at pinaghirapan mo naman, deserve mo naman, okay lang naman na meron ka. Hindi masama. Kaya lang siguro, ang sinasabi lang natin, anything that is in excess, hindi rin masyadong mabuti. So, kung masyadong madami, to the point na nagkakandasira na, dahil sa sobrang dami, hindi naman lahat nagagamit, di ba? Ika nga dun sa isang nag-trending video na napanood natin, I'm sure makaka-relate kayo dun sa nani na mahadera na nagsabing, ang dami-dami mong sapatos. Bakit? Ano ka? Octopus? Di ba yung sabi na nanay, ano to? Octopus? Ano? Kapag ka nagdodota ka, kailangan magpalit ng sapatos? Ano? Octopus ka? Sumagot daw yung anak, ma, bakit yung octopus pa rin sa sapatos? Diba? Di na nagsasapatos ako octopus Nakakaloka. Di ba yung pero totoo yun. May point. Yun yung mga bagay na ganun. Tapos siguro pag-iipunan yung mga bagay that's really worth it. More important. More important. Katulad ng health essentials. Insurance partner, di ba? Minsan iisipin mo, ayaw mong magbayad para sa health insurance, ayaw mong magbayad ng monthly para sa isang bagay na hindi tangible o hindi nahahawakan. Yun kasi ang problema sa insurance hindi mo siya nahahawakan, 'di ba? At ayaw mong gawin 'yon, 'di ba? Pero sa totoo lang, nagsispend ka din ng so much para sa kung other things, 'di ba? That again are tangible. So, yung bang mga ganong klase mga bagay? Agree ako dyan. Actually ako din, yung mga bagay na pinagpapasalamat ko, hindi nalalayo sa mga binanggit mo. Talagang sobra akong thankful kasi hanggang ngayon may trabaho pa rin tayo. I could not imagine myself kung anong lagay ko ngayon kung wala na yung trabaho ko o kung ano mang nangyari, di ba? Halimbawa, dahil naapektuhan ng pandemic, nalugi yung company, mga ganun tipo, di ba? Tapos nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng income. So paano tayo, di ba? Ang dami pa naman natin mga pending na mga bayarin, ang dami natin mga loans na dapat tapusin. So isip ko, paano kaya ako nawalan ako ng trabaho, di ba? So dahil nandyan pa rin yung trabaho natin, so yung bagay na sobrang pinagpapasalamat ko. Secondly, yung talagang family time. Ito yung matagal ko ng pangarap na makasama din yung pamilya ko na mahabang oras, di ba? Ng mahaba-habang pagkakataon. Kasi that time parang overnight lang yung pagstay ko sa bahay lagi. Ngayon, talagang 24/7 kasama ko sila, di ba? So may mga pagkakataon na nakakainis, but that's all part of it. Pero, di ba, yung pangarap mo dati ngayon ibinigay At isang bagay din na ipinagpapasalamat ko. And lastly, pare-pareho kaming healthy. Yun na lang Pag titingnan natin yung aspetong yun, na kung kayong mga kabisyo sa bahay ninyo, o ikaw mismo wala kang nararamdaman sa pagkakataong ito, na itawid mo yung 2021 o yung 2020 to 2021 ng maayos, healthy kayo pare-pareho, bagay na sobra nating ipagpapasalamat. Sinasabi namin to mga kaibigan kasi di ba kung mapapansin natin yung mga post ng mga tao, parang galit na galit tayo sa 2020 kasi nakita natin puro negative puro hindi magandang mangyari. Although hindi naman natin masisisi yung sarili natin kasi nga nangyari naman talaga, which is it's a fact, di ba? It's truth 'yon. So, kaya lang ang sinasabi natin, tingnan din natin yung aspetong may maganda rin namang nangyari at yun yung dalhin natin hanggang 2021. Diba? Itong mga binigay naming sample, ito yung mga nasa top 3 list natin na dapat nating ipagpasalamat. Family time, and health, and for sure work. Diba? So, let's all be thankful mga kaibigan. Okay pa rin tayo ngayon 2021. True.
Absolute. At laban lang, 'di ba? Totoo naman, napakagasgas na ng mga linyang ito, pero totoo naman na habang may buhay, may pag-asa. So habang buhay ka, may pag-asa na magbago yung takbo ng buhay mo. So just continue to keep the faith and continue to be grateful. May mga bagay talaga na pwede pa nating ipagpasalamat ng matindi, di ba? Maraming salamat, at kami po ay lagi nagpapasalamat kasi patuloy po ang pagsuporta po ninyo sa Love Radio, at dahil dyan, tuloy pa rin ang ating Love Lang Malakas na promo for 2021. Kaya antabayanan nyo lang po yan, mga kabisyo. Okidoki! Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang alas 9, tayo muli magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon! Always your number one SM radio station.